Nakakagulat ang balitang nag-asawa ka na, Gabriel. Saglit na tinapunan muna ni Gabriel ng tingin ang kadarating lang niyang pinsan/business partner na si Mateo. Bago niya pinagpatuloy ang pag-aanalisa sa mga alahas na bagong dating na nasa kanyang harapan. Mas nakakagulat na narito ka na, Mateo. Saan ko utang ang biglaang pagsulpot mo ngayon? Pabaliwala niyang tugon dito. Pagak na natawa ito. Grabe ka talaga sa sungit. Hindi ka pa rin ba naglaylo? Pero ang sabi naman nila, ang pag-ibig naman daw ay nakakapagbago ng muda. Biro pa nito sa kanya. Palibhas ay kilalang womanizer ito. Kaya ganoon na lang kung makapagbiro tungkol sa pag-ibig. Kaya ganoon na rin sa inaakala nito na nakakatuwa ang joke nito. Mabilisan niyang sinaulado sa utak niya ang mga disenyo ng mga alahas. Bago niya iyon ibinirik sa kahon ng mga yun at pindutin ang button na magdedirekta sa mesa ng sekretarya niya. Alam na ng huli ang gagawin sa mga alahas na yun bago niya iyon ilabas sa market. Alam din ito kung ano ang ginawa nila sa mga yun. Kahit kung tutuusin ay wala pa namang 20 minuto nang ito rin mismo ang magpasok sa office niya ng mga alahas na yun. Kulang pala ang balita ko, no? Nabalitaan ko rin kasi na hindi naman pala si Maris ang napangasawa mo. Nakangising sambit ni Mateo. Naupo ito sa dulong bahagi ng office table niya. Nilaro ang sariling phone pagkuwan. Kumusta ang bakasyon na walang paalam? Walang ngiti na ganting wika niya rito. As usual, mas lumapad ang pagkakangisi nito sa sinabi niya. Masaya naman, nakapag-relax ako. Well, good news yan. Good news talaga. Good mood nga rin ako ngayon eh. Actually, I'm thinking of ikaw naman ang pagbakasyonin. Huwag ka na rin magpaalam sa akin, you know? Kibit ang mga balikat nitong Saad. Animoy napakalaking balita ang huling sinambit sa sobrang excitement na kaakibat ng tono nito. Puro kalokohan talaga. So, sasabihin mo ba sa akin kung sinong napangasawa mo? O uuwi ka na? Pwede rin naman. Nandito naman ako, Gabriel. Kailangan na ikaw naman ang mag-relax. Hindi pwedeng ako lang. Saka para naman makabuo ka na. Sigurado excited na rin si Tita Natalie sa magiging apo niya sa inyo. Kadarating ko lang, Mateo. Oh, tapos? Oo, talagang nakakagulat na ang aga mo ngayon. Talagang pag inabot ka ng gahiyan, maaga kang bumabalik at bumabalik na napakadaldal. Ganting pagbibiro niya rito, na syempre, mas nginisian lang nito. Grabe ka naman talaga sa akin. Gabriel leaned on his couch. Pagkaupo niya, saka matiim niyang tinitigan ng pinsan. Gusto niyang matawa sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Mula sa maaliwalas ay nauwi yun sa pagtataka. What? Tanong nito. Hindi na nakatiis. Nothing. Naalala ko lang yung singsing na para sana kay Maris. Oo, naalala niya nga na kay Mateo niya yun pinabili. What about it? Nagka-problema kasi ako dun. Nakakaloko naman itong tumawa. I know, right? Alam kong tinanggihan ka ni Maris. Nakarating sa akin ang balita. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Natural naman na makarating ang balita rito kahit pa nasaan pa ito. Dahil sa social media ay madaling magkaroon ng access sa mga tao sa buhay ng iba. Kahit pa ba ang mga taong involved ay hindi maglabas ng update patungkol sa mga sarili. Sabi ko naman sa'yo, wala pa sa itsura talaga ni Maris ang mag-settle down man. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Wala talaga sa ugali no ni Maris na lalagay sa tahimik. Saka mga babaeng ganun ay hindi basta nag-aasawa. Naudlot ang sinasabi nito dahil binato niya to ng ballpen at tumama yun sa braso nito. Ouch! Patapusin mo ako sa mga sinasabi ko. Napakadaldal mo talaga. Nakaingos niyang turan dito. Ano ba kasing problema mo sa singsing? Kainis, huwag mong sabihin na ipapasoli mo yun sa akin. Hindi pwede, uy. Kakasabi lang niya na patapusin muna siya nito. Pero hayun, pinangungunahan na naman siya nito. He rolled his eyes. Ipapatanong ko sa'yo kung anong meron sa singsing na yun at hindi maalis sa daliri kahit anong gawin. Namilog ang mga mata nito. So, totoo pala. Kilay niyang sumagot dito sa pagkakataong yun. Totoo pala na ang napangasawa mo ay ang customer mo raw na hindi naalis ang singsing sa daliri. Tumango siya. Yap. At nagkataon pa na ang singsing na yun mismo ang tinanggihan ni Maris. Oh really?
Baka kayo talagang tinadhana para sa isa't isa. Biro pa ni Mateo na ikinakunot ng noo ni Gabriel. Kanina pa pasilip-silip si Audrey sa peephole ng pintuan. Ngunit talagang yatang walang tao sa katapat ng unit na yon. Obviously ay wala pa rin si Maris sa bahay nito. Kahit dapat naman ay nakauwi na to ng alas 5 ng hapon. Minsan nga ay alas 4 lang ay nakakauwi na ito. Ayon sa mga napagtanungan niya tungkol dito. Hay, maglalakad-lakad na lang muna siya sa paikot ng kondo at makikipagchismisan saglit sa mga tao sa paligid. Tutal naman ay wala roon si Maris, meaning wala siyang maaaring gawin na trabaho para kay Gabriel ngayon. Gustuhin man niyang manghinayang sa araw na hindi niya magagawa ang susunod na step para pagsilosin si Maris. Hindi rin naman niya maapuhap sa puso niya ang panghihinayang na yon dahil sa mommy ni Gabriel. Nakakatuwa lang na nagawa niyang mapaamo ang ginang. Kaya malakas ang paniniwala niya na pasasaan ba at ang binata naman ang mapapaamo niya. Teka, bakit naman niya ito paaamuhin? Saan galing ang hiling niyang yun? Gising Audrey, inaantok ka pa yata. Nailing na lang niya ang sariling ulo at kaagad na pinalis ang mga pag-iisip niya. Sa kanya na pagpasyahan na bumaba na. Malay niya ba naman kung nandoon pala si Maris sa ibaba at hindi nga ba't magiliw to sa mga tao roon? Wala namang mawawala kung magbabakas sakali siya. Gaya ng walang masama kung enjoyin niya muna ang pananatili sa kondo na yon. Tama, maraming amenities ang kondo. Noong nakaraan niya pa binabalak na magbabad sa pool. Oo, tama. Yun nga ang destinasyon niya sa pagbaba. Hindi siya marunong lumangoy pero ano naman, wala namang nagbabawal na bawal tumalon-talon sa pool ang hindi kayang lumangoy. Magbababad lang siya sandali. Maano ba naman ang isang oras? Nakapagluto na naman siya ng hapunan ng asawa. Isinama pa uwi ni Gabriel si Mateo dahil nagpumilit ito na makilala si Audrey at makita ng personal ang singsing na akala mo naman ay may nalalaman itong paraan upang maalis iyon sa dalaga. Parang diskumpiyado pa to sa balita niya na hindi yun maalis sa daliri nga ni Audrey. Kaya heto at sumama pa ito. Bahala na itong humusga mamaya. Aniya sa sarili. Grabe pa rin talaga ang tao nitong GM Royal Residences. Puna ni Mateo nang makapasok na sila sa loob nang binanggit nga nitong Royal Residences kung saan siya nakatira ngayon at gayon din si Maris. It stands for Gabriel and Maris. Hindi naman nagbabago ang progress nito. Isa talaga to sa masasabi kong very good investment na pinasukan ko ng pera. Casual nitong tugon sa pinsan. He scoffed. Pera nyo ni Maris, yan ang hirap sa'yo eh. Sinosolo mo. Plano ko, hindi ko pa nga lang alam kung paano sasabihin kay Maris. Pag-amin naman niya. Hassle yan pare. Hindi na lang siya nagsalita. Kung magsasalita kasi siya, ay sasabihin lang naman niya na ang hassle sa kanya ay makausap ang ex-girlfriend niya at hindi ang pakikipag-usap dito na hayaan sa kanya ang negosyong yun. Besides, bilib siya sa power niya pagdating sa pangungumbinsi. Hindi siya makikilala sa larangan ng negosyo kung hindi. Pero bakit parang nagkakagulo yata ang mga tao ngayon dito? Nagtatakang sambit ni Mateo. Napakunot noo si Gabriel. Oo nga, kapuna-puna ang pagbuhos ng mga tao, ang pagbubulungan ng mga yon, partikular na mga lalaki na ngayon lang niya nakita halos. Malaki ang kondo para makilala niya ang lahat ng nakatira doon of course. Ang ilan ay pamilyar lang sa kanyang muka. Teka, parang may pinagkakaguluhan sila sa pool area pare. Kung meron man, hindi na tayo dapat makisali. Pati una niyang sabi sa pinsan niya. Mulagat siyang tinignan nito. Hibang ka ba? Narito na rin lang tayo. Silipin na natin. Hindi pa man tapos na magsalita ito, ay hinila na siya sa balikat niya. Sa bagay, ano ba naman na pagbigyan niya ito? Isa pa, ay ngayon nga lang nangyari ang ganoon dito. Baka may bagong nakatira roon na babae, na siyang rason ng pagkakagulo ng mga kabaro nila. Nauna na sa paglalakad papunta sa pool area si Mateo. Siya naman ay tamad na sumunod dito. Mas gusto niya pa kasi na umakyat na at salubungin siya ng luto ni Audrey? Ha? Siya yan? Gulat na baling sa kanya ni Mateo. Oo, siya yan.
Si Audrey nga ang nakikita niyang pinagpapiyestahan ng mga lalaki sa pool area. Ang ganda nito ang siyang partikular na pinagkaguluhan ng mga naroon ngayon. At ang mahusay niyang fake wife ay baliwala lang na maligo roon na nakikita ng madla. Ang akala yata'y commercial model ito na pangiti-ngiti pa sa mga naroon habang umaahon ito sa pool. "Hoy, saan ka pupunta, Gabriel?" Hindi niya pinansin ang pinsan. Inilang hakbang niyang paglapit sa asawa. "Audrey!" Galit na tawag ng binata. "Gabriel!" Naawat ang iba pang sasabihin ni Audrey nang bigla na lang siya nitong hilain sa braso nito. Pagkatapos niyang ibalabal dito ang tuwalya na nadaanan niya sa isa sa mga bench na naroon. Tuwalya nila iyon, kilala niya ang gamit niya. Pwes, itinapis nito iyon sa katawan niya. Hindi mapaniwalaan ni Audrey ang mga nangyayari. Na naman, oo, heto na naman sila ni Gabriel sa senaryong hila-hila na naman siya nito sa braso niya. Pero malaki ang pagkakaiba ng mga yon sa kasalukuyang nangyayari sa pagitan nila. Dahil dama niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya ng sandaling iyon. Idagdag pa na ngayon ay may kasama to. Sa isipin na may asawa to na umaawat naman dito, ay napapanatag siya. No, hindi naman sa inisip niyang magagawan siya ng hindi maganda ni Gabriel. Kaya lang sa nakikita niyang pagkainis dito ngayon, o galit na nababanaag nito ay natatakot na siya. Teka! Hindi na siya binigyan nito ng pagkakataon na magprotesta. Medyo mahigpit kasi siya nitong hinila papasok sa elevator. Napasinghap siya at napanganga sa ginawa nito sa kanya. Maging ang kasama ni Gabriel ay daman niyang nagulat din sa ginawa sa kanya ng binata. "Anong pumasok sa isip mo at binilad mo ang sarili mo ron? Na parang akala mo naman ay nasa private pool ka." Asik sa kanya ni Gabriel nang sumara na ang pinto ng elevator. Muli siyang napasinghap at napanganga sa pagtaas ng boses nito sa kanya. Hindi niya maapuhap ang sarili niyang boses. Mukhang tinakasan siya niyon. Mukhang ang mga mata niya ang mauunang magbigay ng reaksyon at hindi niya mapapayagan yun. Hinding-hindi siya iiyak sa harap ng lalaking to na hindi naman niya kaano-ano. "Gabriel, you should calm down first." Anang kasama ni Gabriel dito. Saka walang salita na pinalis nito ang palad ng huli na nakakapit ng mahigpit sa braso niya. "Pare, hindi dapat ganyan. Mag-usap kayo." Sabi pa nito ulit kay Gabriel. Hanggang sa makarating sila sa floor ng unit ni Gabriel, ay walang nagsalita na kahit na sino sa kanila. Nayakap ni Audrey ang sarili nang maiwan siyang nakasunod na lang sa mabilis na paglalakad ng lalaking. Hindi niya maunawaan kung ano ang kinagagalit. Oo, galit ito. Hibang na lang ang hindi iyon mahuhulaan. May beer ba siya doon? Ha? Literal na nagloading siya sa tanong na yon ng kasama ni Gabriel. Noon lang niya napuna na gwapo ito. Boy next door type. Tipong pang toothpaste commercial ang ngiti na maging ang mga mata nito ay nakangiti sa kanya. Nang bigla siyang lingunin nito para tanungin at sabayan sa paglalakad. Meron. Nagawa niya naman na sumagot kaagad. "Goods, alak ang kailangan yan para kumalma yan." Wika nito sa kanya sa pabulong na paraan. "Mateo nga pala." Audrey, tipid niyang tugon. Kahit nahanap na niya ang boses niya, ay hindi pa rin niya masasabing nanumbalik na ang kaninang mood niya. Ano ba ang nangyari kay Gabriel? Nginisihan siya nito. Di nagalit. Sa tugon nito ay otomatikong napakapit siya sa tuwalyang inilagay sa katawan ng binata kanina. In fairness, dam niya na towel niya to. Wala sa loob na sambit pa niya. Natawa si Mateo ng malakas. Mukhang pareho naman kayo niyang asawa mo. Ha? Sinulyapan niya si Gabriel. Sakto naman na nakatingin ito sa kanila ni Mateo. Nakakrus ang mga braso at nakasandal sa hamba ng pintuan ng unit nito. Hinihintay sila na makalapit. Moody yan, kita mo ng kulot eh. Tatawa-tawang bulong ni Mateo sa kanya. Napalunok siya nang magtama ang mga mata nila ni Gabriel. Saka nagtanong siya sa isipan niya na ano bang nagawa niya sa binata para magalit ng ganon sa kanya. Parang nag-swimming lang naman siya eh. Nang makapasok na sila sa bahay, ay napatalon siya sa gulat nang pabalagbag na ibinagsak ni Gabriel ang pinto. Akalain ba naman niyang pwede palang gawin yon sa ganong klase ng pinto?
Sobrang bigat nun na. Hindi niya alam kung gawa saan ang pintong yun, pero parang metal at mabigat nga. Magbihis ka na. Utos nito sa kanya. Tahimik na susundin niya na lang sana to para na rin maging presentable siya na haharap sa mga ito. Nang maalala niya ulit na wala naman siyang natatandaan na ginawang mali upang magkaganon ito sa kanya. Kaya napahinto siya nang matapat siya sa harapan nito. What? Kunot ang mga kilay na tanong ni Gabriel sa kanya. Saka as usual ay masungit na nagsalita. Ang sabi ko ay, magbihis ka na Audrey. Air condition ang buong bahay. Unless gusto mong magkapulmonya, sige lang. Hindi na naituloy ng binatang sinasabi nito nang bigla niya itong haplusin sa noo, kung saan naroon ang magkakasalubong nitong makakapal na kilay. Hinaplos niya iyon upang mapalis ang pagkakakunot niyon. Narealize ko lang na hindi ko pa pala nakita na hindi nakakunot ang mga kilay mo. Sabi niya rito. Kinataas nito ng kilay iyon. Narinig niya rin na pagak na natawa si Mateo. Sa peripheral vision niya ay nababanaag niyang may kinukuha ito sa fridge. Sige lang, usap lang kayo dyan. Kunwari wala ako rito. Ituring niyo na lang akong poging hangin. Pabirong wika ni Mateo. Kinangiti niya iyon. Nang ibalik niya ang mga mata niya kay Gabriel, ay nananatili man na nakataas ang isang kilay nito sa kanya. Matiim naman itong nakatitig sa katawan niya, paakyat sa kanyang muka. Napalunok siya. Para kasing nauhaw siya sa nasaksihan niyang paggalaw ng Adam's apple ng binata. Sige ha, magbibihis na ako. Akmang tatalikod na sana siya nang hilain siya nito sa braso. Bakit? Pasensya na, hindi ko lang nagustuhan ang nakita ko kanina sa pool. Bumuntong hininga si Audrey. Kinuha niya ang palad nito na nakahawak sa braso niya at inalis iyon sa pagkakahawak doon. Gabriel, gusto ko lang malaman mo na hindi naman ako ang pinagkakaguluhan kanina ng mga lalaki doon. Ha? Hindi ba't kaya nagagalit ka dyan ay dahil sa pagkakagulo ng mga boys kanina sa pool area? Tama. Pagsingit ni Mateo. Nang lingunin nila ito, ay inangat lang nito ang beer in can sa kanilang dalawa bago ito tumuloy na sa balkonahe na dala iyon. Maybe I just need to drink too. Siya naman ang umawat sa akmang pagtalikod nito sa kanya. Hindi naman ako ang pinagkakaguluhan nila. Pag-ulit niya, hinayaan lang niyang kusang mahulog sa paanan niya ang towel na tinapis nito sa katawan niya. Masyado ka lang talagang mahigpit, Gabriel. Muli siya nitong tinignan mula ulo hanggang paa. Iyon ay dahil asawa kita, Audrey. Nagpakasal tayo sa Vegas nung nakaraan at hindi mo naman pwedeng gawin na biro yun. Ano na lang ang sasabihin nila? Na hinahayaan ko ang asawa ko na magsuot ng ganyan sa madla? Hindi ko alam na binilhan mo pala ang sarili mo ng ganyan. May kung anong init na dumaloy sa kanya sa pagkakabanggit nito ng salitang asawa. Pero binaliwala niya lamang iyon. Bagkus ay pagak na natawa siya. Ito naman talagang sinusuot kapag nagsaswimming ah. Saka hindi ko binili to. Nakakapag-outing naman kami noon pero hindi ako nagsuot ng ganito kahit kailan. Two-piece swimsuit kasi yun. Umingo sa kanyang binata. Isang pagkakamali lang, tanggal na ang laso na yan. Tukoy nito sa ribbon design ng two-piece na suot niya. Backless kasi iyon. Pinahiram sa akin to ni Maris. Napamaang ito. Mukhang ni hindi naman nakita ang ex-girlfriend niya na nagsuot ng ganun. Sa totoo lang, siya nga ang pinagkakaguluhan ng mga boys dun sa pool area. Kaya ewan ko sa'yo kung bakit ako pang nakita mo, imbes na siya. Wala naman siyang ibig sabihin sa sinabi niya. Gusto lang niyang ipaintindi rito na hindi ito dapat nagagalit kaagad. Hindi yun maganda para sa puso nito. Lagi na lang galit, lagi na lang masungit at suplado. Hindi ko siya napansin. Yumuko ito pagkatapos. Dinampot ulit ang towel na nasa paanan niya. Sige na, magbihis ka na. Medyo masakit na sa mata. Pabiro pa nitong sabi, kahit hindi naman ito ngumingiti. Okay, saka na lang natin pag-usapan ng tungkol kay Maris ulit. Pag okay ka na. Okay naman ako. Ang sungit mo talaga. Masusungit ako kapag hindi ka pa nagbihis. Pag nagkapulmonya ka talaga. Humagikik siya. Okay, eto na po. Aniya, sinabayan na niya iyon ng talikod. Kung lilingon pa sana si Audrey bago siya tuluyang pumasok sa loob ng banyo, ay makikita niya
na nakatitig pa rin sa kanyang binata. May nararamdaman na ba si Gabriel para sa dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.